Good morning po, good afternoon, good evening. Welcome sa channel ko po, Tito Noy's Vlogs. Ayun, nasa mabuti po kayong kalagayan mga kababayan ko. Ito mga kababayan ko, yung last hearing, I think Thursday or Friday. Third hearing na po ito eh. Yung about dun sa nangyari kay Pangulong Duterte na minadali ng itong gobyerno to na napaka-traidor, napaka-walang utang na loob ng mga kababayan ko. Meron po kasi silang kinontempt na opisyal ng gobyerno natin. Ambassador po siya. Ang pangalan is Marcos Lacanilo, mga kababayan. Kasi nagsisinungaling po eh. Nagsisinungaling kasi napuno na si Senador Bato de la Rosa. Kaya kinontempt niya, mga kababayan ko. Ang sisito, mga kababayan ko, hindi basta para pipirmahan ng isang Senate President ang mga ganyan na contempt charges. Yung contempt order eh. Kasi meron daw silang sinusunod. Pero kung iba yan, mga kababayan ko, pipirma yan kagad si Escudero. Ang tanong ko lang kay Senador Chis Escudero, sino ba boss mo? Yung opisyal ng Malacanang, yung walang utang na loob ng presidente natin, o yung taong bayan na bumoto sa'yo? Sabagay, di kita binoto eh. Kapit tuko ka sa posisyon mo eh. O matatanggal ka rin dyan. In fairness naman kay Senador Cayetano, parang gumitnala lang siya. Kasi nagkakaguluhan dahil yung mga sagot ng mga opisyal ni Ferdinand Marcos, particular itong si Boyeng Remulla, na nang singit, hindi naman tinatanong. May kakayahan naman sumagot yung mga ibang imbitado dyan. Kasi nakaraan na hearing, yung second hearing kasi, hindi umaten. Kasi in-invoke nila yung privilege speech. Napilitan sila mga babayan kasi baka i-contempt nga sila. Ang problema lang kasi, parang, hindi ko alam kay Chis Escudero kung ano bang, hindi ka habang buhay politiko dyan, hindi ka habang buhay Senador Escudero, kaya ewan ko na lang sa'yo. Sana paltang ka dyan pagdating ng 20th Congress. Eto na. Kasi nga, when I actually talked to the Senate President, sabi niya kasi may statement na hindi pa nga niya nakikita yung dokumento. Si Senator Amy naman at yung ibang senador, syempre emotionally invested sa hearing na to at medyo na-insulto na kasi medyo may paikot-ikot eh. Diba yung sagot? Nagpalitan ng mainit na pahayag sina Senate President Francis Chis Escudero at Senator Amy Marcos. Ito ay matapos ang signing ni Senator Amy's Special Envoy on Transnational Crime Ambassador Marcos Lacanilao kung sa dumano ng mga pagsisinungaling nito sa sinagawang pagdinig kahapon hinggil sa nangyaring pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe. Ngunit hindi agad pinirmahan ni Senate President Chis Escudero ang contempt order at ipinag-utos na palayain ng ambassador matapos ang ilang oras na pagkaditingan nito sa Senado. Grabe. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni Senator Amy na dismayado siya sa naging aksyon ni Senator Escudero. Ayon pa sa presidential sister, dangerous o mapanganib ang desisyong ito ng tagapangulo ng Senado. Dinidiktahan eh. Ayon naman kay Senador okay na ito mga babayan ko. Dinidiktahan mga babayan ko sa Malacanang, kaya nabahag yung yung buntot ni Chis Escudero, mga babayan ko eh. Ang bottom line talaga nito mga babayan ko, talagang nirush, minadali talaga ng gobyerno to na mapunta si Pangulong Duterte, si dating Pangulong Duterte sa The Hague para hindi na siya makagambala. Takot ang gobyerno to kay Pangulong Duterte. Hindi na nga Pangulo. Itong eleksyon na to mukhang yung Magic 12 ni Ingratong Bongbong Marcos, mukhang may malalaglag. Sana matalo si Tolentino, sino pa ba sila, Abalos, si Lito Lapid na natutulog lang sa pansitan, nagsusunog nagbubutas ng bangko. At sana naman may pumasok na 5 dun sa Duterte, mga babae. Hindi man mananalo lahat yung mga yung bata ni Pangulong Duterte. Sana man lang 4 o 5 ang makapasok dyan para maging check and balance. Kasi pag nanalo yan yung mga bata ni Marcos, delikado si BP Sara. Although, si Ben Tulfo is independent, mga babayan ko. Sino pa ba dyan? Si Camille Villar, mga babayan ko, medyo allegedly po, parang nag-aalangan siya, nasasama ba siya sa anong tawag dito? Yung bagong
ano ba yan? Yung bagong Pilipinas na partidong yan. Kasi hindi nga maganda yung ginawa kay Pangulong Duterte. Talagang pumalpak to talaga. Umamin na kayo kasi. Ikaw Remulla, ikaw Marbil ka na talagang nagkamali kayo, minadaliin yun. Ano ba yung magsosorry kayo? Sorry po. Sa susunod po na may ganyan po, gagalingin na po na namin. Wala, talagang intentional yung ginawa yun para hindi maharap si Pangulong Duterte sa local courts natin. Inuulit ko, kasi kung hinarap nyo yan sa competent na korte, malamang hindi pinaalis yan si Pangulong Duterte. Di nabulilyaso kayo. Lalo si Torre na-promote na pala itong na-promote na pala itong pulis na to. Hindi ko lang kung ano ba siya, 2-star general o 3-star na siya, mga babayan ko. Wala talagang talagang sana itong darating na election talagang kayo, may mabawas sana sa mga tao nyo dyan. Kasi kung pwede lang talaga, samaran talaga mag-isip, pero nasa tao na yan, mga babae ko. Ang paghihiganti natin sa ngalan ng boto natin, doon tayo babawi, mga kababayan ko. Binabati ko yung mga DDS dyan, lalo yung mga taga-Hong Kong dyan. Batiin ko na sila, Ate Ruby, si Sinjin, si Cherry, si Oxy, si Everin Official, si Mama Lynn, si Doc Juday, si Bib, si Reb, saka si Eldong, si Nanay Eva TV, si Chairman Juban, si Kim, si Mayang Vlogs, si Grace, si Kapango Vlog, si Smiley, si Beth Pilapir, si Mirna Alcantara, sino pa ba? Sila Ella Kimo, si Chaps de la Cruz, sino pa ba dyan? Siba nakalimutan ko. Si Beth na si Myra T. Sanchez, mga kababayan ko. Yung mga taga Hong Kong, mga kababayan ko, ang dami pa ng dyan, mga Maka Duterte. Yung pumunta nga si Pangulong Duterte, yung I think March 9 ata yung bago sa inaresto ng mga walang utang na loob, na sigurado naman ang nag-utos yan yung ingratong Pangulo natin na si Ferdinand Marcos. Talagang mahal mga taga Hong Kong si Pangulong Duterte. Talagang ang nagbigay kasi importansya lang na isang Pangulo. I don't know, may ibang Pangulo pang naging binigyan ng importansya mga OFW natin. Si Pangulong Duterte lang, mga babayan ko. Hindi ko lang yung iba. Siguro iba mga kaplastikan na lang. Si Bongbong Marcos, walang pakinabang sa mga OFW. Walang pakinabang. At saka, isisihin ko lang, mga babayan ko. Binabati ko si General Marbil. Ang sabi niya, ay bumababa raw ng crime rate natin. Congratulations, General Marbil. Meron na naman mga biktimang na mga nadudukod dyan. At mga batang 15 anyos. Ayoko lang sabihin yung kaso, pero grabe. Bumababa na po ang crime rate natin, mga babayan ko. Saludo po ako kay General Marbil. Salamat po, bumababa po ang crime rate natin. Joke lang ba yon? Joke lang yon. Dumadami na naman po, mga kababayan ko. Ewan ko ba? Yun lang, mga babayan ko. Sorry doon sa mga hindi ko nabati, Kay Senator Chis Escudero, pwede bang umayos ka? Baka matanggal ka rin dyan pag dumating ang 20th Congress. Ewan ko lang. At doon sa mga taga-Malacanang dyan, at yung mga bata ni Makoy dyan na ubod ang sinungaling, mawawala rin kayo. Don't forget to like and subscribe. Hit the bell notification para ma-update kayo sa aking mga video. Salamat po at mag-iingat po kayo. Bye!